ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinagtatagpo ang mga taong nag-iibigan sa iba't ibang paraan. Sabi nila ay tadhana raw ang gumagawa ng paraan para makilala natin ang taong itinakda para sa atin. Ngunit hindi tadhana ang magbibigay ng perpektong pag-ibig, kundi ito lamang ang maghahatid sa atin sa taong kaya tayong mahalin kahit na hindi tayo perpekto. Sa kwentong pinadala ng sender natin ngayong araw, sa anong paraan kaya niya makikilala ang taong magpapatibok ng puso niya? Pakinggan ang kwento ni Raya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo Papa Dudut, dahil may mga kakilala na rin po ako nagpadala ng liham sa Barangay LS ay naisipan ko rin pong sumulat para ibahagi ang love story ko. Raya nga po pala ang pangalan ko pero nickname ko lamang po talaga ito. Nanggaling po ako sa isang broken family. Mas pinili ni tatay na bumuo ng bagong pamilya sa kabit niya kesa sa amin ni nanay. Kaya naman hanggang ngayon ay kami na lamang ang magkasama. Malaki po ang naging sakripisyo niya para sa akin. Kung ano-ano ang pinagkakitaan niya para lamang mapatapos niya ako sa college sa kursong Business Administration, major in Operations Management. Nang makatapos ako ay nag-start akong magtrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya. 2 taon lang ako roon dahil lumipat na ako sa ibang kumpanya at natanggap naman ako bilang marketing associate. 3 taon din ako roon bago nag-offer sa akin ang best friend kong si Albi na mag-manage ng ipapatayo niyang milk tea shop. Naging kaklase ko po si Albi noong college. May kaya po ang mga magulang niya na may lahing Chinoy kaya business-minded. Medyo malamya siyang kumilos pero straight naman po siyang lalaki. Nag-aaral po lang kami noon ay may sarili na siyang negosyo. May computer shop po siya noon na pinababantayan niya kapag may pasok siya. Pero kapag weekends ay siya mismo ang nagbabantay. Siya yung gusto laging kagrupo ng mga kaklase ko noon dahil magaling siya sa reporting at sa paggawa ng mga business projects namin. Pati thesis namin ay minani lamang niya noong college. Kaya nung nag-offer siya na maging magkasosyo kami, ay hindi ko siya tinanggihan, Papa Dudut. Hindi ko naman po kailangan maglabas ng pera, industrial partner po ako kumbaga. Hindi ko na lang po babanggitin kung paano yung hatian namin. Pero napakalaking tulong niya po talaga noon sa amin ng nanay ko. Nakaipon ako paunti-unti hanggang sa maipaayos ko na yung bahay namin. Tumaas ang sales namin noong pandemic, kumuha kami ng 2 staff sa milk tea shop para may katulong na ako roon. Pero dahil sa pagiging busy ko noon ay hindi ko na nabigyan ng pansin ang love life ko. Ay, salamat. Makakatulog na rin ako. Tulog agad? Uuwi ka pa nga lang? Ganun na rin yun. Konting oras na lang naman eh. Ikaw, ba't nandito ka? Nagtanong pa to. Siyempre, 2 tayong may-ari nitong milk tea shop. Gusto ko lang bisitahin kapag may libreng oras pa ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan to, no? May sinabi ba ako? Wala. Wala naman pala eh. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Bakit ba kasi sinusundo mo pa ako? Kaya ko naman mag-commute pa uwi. Sasakay ka o kakalbuin ako ni tita?
takot ka pala kay mama eh. Siyempre naman, hinabilin ka niya sa akin. Anong hinabilin? Hoy, hindi pa namamaalam nanay ko ah. Kumain ka na ba? Mukhang gutom ka eh. Pangit mong kausap, parang tanga. Eh ba't ang sungit mo? Wala, halika na, sumakay ka na. Eto na nga, boss. Sasakay na. Pwede ka ba sa Sabado? Bukas tayo nun, di ba? Anong meron? Date, magde-date tayo. Gagi, hindi pa ako nagpapaligaw. Ano ba? Bakit ka tumatawa? Utu-utu ka kasi. Seryoso, pwede ka nga? Depende kung anong gagawin natin. A-attend lang naman tayo ng party. May celebration kasi kina Gino. Kasi graduation ng kapatid niya sa Sabado. Oh, sa kaibigan mo naman pala eh. Bakit isasama mo pa ako? Kailangan ko ng kasama. Baka kasi arutin ako ng mga babae niyang bisita. Alam mo naman tong kaibigan mo. Malakas talaga ang appeal sa mga babae. Alam mo, kahit may 365 days sa loob ng isang taon at 366 days pag leap year, walang araw na naging gwapo ka sa paningin ko. Wow, may patrivia ka pa. Sasabihin mo lang naman na pangit ako sa paningin mo. Sa iba mo na lang kasi sabihin yan. Baka sakaling maniwala sila sa'yo. Pag sa'kin kasi, kapag tinititigan kita, nagmumukha kang Cyclops. Cyclops? Iisa lang mata nun ah. Dalawa yung sa akin. Singkit ka kasi, kaya pag pinagsama yan, parang iisa lang. Sama ng ugali nito. Mas lalo ka. Alam mo, para makabawi ka sa panlalait mo sa akin, samahan mo na lang ako sa Sabado. Di ka na pwedeng tumanggi. Isasama na talaga kita. Para namang may magagawa pa ako. Ayan! Kahit napipilitan ka lang, basta may kasama ako. Bakit? Hindi mo ba kaya mag-isa? Kaya nga, pero ayoko may babaeng lapit ng lapit sa akin. Ay, oo na. Nasabi mo na yan kanina eh. Basta, ihahatid mo rin ako agad pa uwi ah. Oo, akong bahala sa'yo. Sana ikaw rin ang bahala dun sa best friend mong pet peeve ko. Bakit ba kasi inis na inis ka kay Gino? Crush mo yun no? Yak, kilabutan ka nga. Yung mukhang yun, magugustuhan ko. Galit na galit agad ah. Diyan din nagsimula sina mama at papa noon. Kunwari, hate na hate yung isa't isa. Pero tingnan mo, nakalimang anak na. Kayo ni Gino, tingin ko, kaya niyong sumampu. Tumigil ka nga, mag-drive ka na kaya. Eto na nga. Pero kapag ikakasal na kayo ni Gino, sagot ko na wedding gown mo. Sirang-sira na gabi ko, ano ba? Sorry, tatahimik na. Papadudot, na-meet ko na ang best friend ni Alvin na si Gino ng ilang beses. Pero hindi ko talaga gusto ang pagiging feeling close niya at pangaasar sa akin tuwing nagkikita kami. Sobrang pet peeve ko talaga siya. Parang ginagaya niya kasi si Alvi. Hindi po ako magaling mag-explain pero sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung pet peeve, yun po yung something na kinakainisan ng isang tao. At sa case ko po ay si Gino yon. Yung mukha niya, yung boses niya at lahat po ng ginagawa niya ay kinakainisan ko ng sobra. Okay naman siya sa itsura. Hindi naman po siya masasabing pangit. Maputi po siya, chubby at matangkad din. Mga 5'11 po ang height niya at may pagka-chinito rin. Chef si Gino sa isang Chinese restaurant. Kaya mahilig siya sa mga pagkain. Siya ang madalas na nagluluto tuwing may handaan sa kanila o sa mga malalapit niyang kaibigan. Mabait naman po siya pero saksakan lang ng pagka-playboy. Nakaka-turn off yung ganon para sa akin. Parang naging standard ko na po kasi noon sa mga lalaki yung pagiging loyal or committed nila sa partner nila. Ang kaso, nakakatawa man pong isipin pero para talaga kaming mga batang nag-aaway noong time na yon. Kahit na anong gawin namin ay hindi talaga kami nagkakasundo. Pinipilit ko siyang iwasan at hindi kausapin pero dahil kay Albi ay napipilitan akong harapin siya. At para makasurvive ako, sa mga oras na kasama ko siya ay nagpapanggap na lamang ako na parang hindi ko siya nakikita. Ay, salamat
Salamat, makakauwi na rin. Sus! Para namang hindi ka nag-enjoy sa party. Medyo lang. Ganyan pala kapag medyo nag-enjoy lang, nagbabalot ng mga handa. Uy, grabe ka naman. Konti lang kaya tong nilagay ko sa bag ko. Grabe. Wala ba kayong ulam sa bahay nyo? Ang sasarap kasi ng mga ulam. Saka inalok din naman nung nagpahanda, no? Kaya kumuha na ako. Masama raw tumanggi sa grasya. Ang sabihin mo, makapal lang talaga mukha mo. Hoy, sumusobra ka na ha? Gusto mo magka-design mukha mo, Albi? Uy, Pauwi na ba kayo? Gino, kanina ka pa dyan? Oo. At narinig ko yung usapan nyo. Kaya bago kayo lumabas ng gate, i-check ko muna yung bag nitong kasama mo. Ano? Hoy, wala naman ako ninakaw sa loob ah. Huwag na maraming dada. Akin na yung bag mo. Hindi pwede, no? May mga personal akong gamit dito na hindi mo pwedeng makita. Saka, kailan ka pa nag-shift ng career? Hindi yata kami na-inform. Hindi ka naman police o security guard para i-check yung bag ko bago umalis. Kamag-anak ako nung nagpa-party. At hindi ko pwedeng isawalang bahala na lang kapag may nakita akong kahinahinala. Parang alam ko na to. Uuwi na kami. Tara na nga, Albi. Yung bag mo. I-check ko lang tapos pwede na kayong umalis. Ayoko. Ay nako, alam kong mamaya pa kayo matatapos sa bardagulan nyo. Exit na muna ako. Raya, sa kotse na muna ako. Hintayin na lang kita doon. Teka, hindi mo man lang ba ako tutulungan dito? Baka nga si Gino pa mangailangan ng tulong eh. Sige na, punta na ako sa parking. O ayan, umalis na si Albi. Akin na bag mo. Titingnan ko lang kung anong laman. Bitawan mo yung bag ko! Sabi na eh, ang dami mong binalot na ulam. Naka-plastic pa lahat ha. Patago mo bang binalot mga to? Excuse me, inalok ako ng tita mo, no? Kaya kada alok nagbabalot ka? Wala ba kayong ulam? Meron, pero gusto ko lang mag-uwi. Bakit ba? Krimen ba yun? Hindi naman. Pero may tanong ako. Masarap ba yung mga ulam kaya ka nagbalot? Malamang, iuuwi ko ba yung mga yan kung hindi masarap? Pero saksakan ka naman ng buwisit. Tingnan mo, kumalat na yung mga ulam, nagsayang ka ng grasya. Ipagbabalot na lang kita ulit. Ilalagay ko pa sa maayos at malinis na food container. Para presentable naman pag pinatikim mo sa mama mo. Kesa naman nakabalot sa plastic. Para ka lang dumaan sa piyestahan eh. Eh ano naman, mas nakakahiya kung ninakaw ko yung mga yan sa loob. Alam mo, sa'yo na yung mga ulam na binalot ko, isaksak mo sa baga mo. Papadudot na mula ako sa kahihiyan ko ng gabing yon. Bukod kasi sa mga sinabi ni Gino sa akin, ay marami ring nakakita sa nangyari. Pakiramdam ko noon ay para akong patay gutom na naghakot ng pagkain mula sa handaan. At ginawa naman akong katatawanan ni Gino. Hindi ko na pinansin ang pag-aalok niya noon ng pagkain dahil sa kahihiyan. Nagmamadali na akong umuwi para makalayo sa kanya. Tinanong pa ako noon ni Albi kung ano ang nangyari sa pagkatalo namin ni Gino pero hindi ko na siya sinagot pa. Nagpahatid na lamang ako sa bahay namin. Kinabukasan, Papadudot, ay nagulat ako nang may mag-deliver ng pagkain sa akin na naka-address sa milk tea shop. Akala ko noon ay kay Albi galing yon kaya inilagay ko pa sa Facebook stories ko. At kinain kaagad. Nag-chat pa ako noon sa kanya para magpasalamat pero nang mag-reply siya, nalaman kong hindi sa kanya galing ang pagkain kundi kay Gino. Kaya sising-sisi ako. Nalaman ko na si Gino pala mismo ang nagluto noon at pinadala talaga sa akin para mag-sorry sa nangyari doon sa party. Pero as someone na mataas ang pride ay hindi ko tinanggap ang sorry niya. Hindi lang yon ang unang beses na nagpa-deliver siya ng pagkain para sa akin. May time pa na siya mismo ang nagdadala sa shop na mas lalong nagpatindi ng iritasyon ko sa kanya. Kaya naisip ko talaga noon na hindi ko magugustuhan si Gino kahit na ano ang gawin niya. Papadudot, kahit busy ako sa pagmamanage ng milk tea shop ay naglalaan pa rin po ako ng oras para makipag-usap sa mga lalaking nakikilala ko online. Naisip ko kasi noon na baka kapag may nagpapakilig na sa akin ay hindi ko na mararamdaman ang inis ko kay Gino.
tuwing nakikita ko siya. Pero kahit na umaabot naman sa talking stage ay wala pa rin akong nagugustuhang i-meet sa kanila. Until one time, may nag-text sa akin na unknown number. Nagpakilala siya bilang customer sa milk tea shop. Suki raw namin siya pero ayaw namang sabihin kung ano ang pangalan. Medyo nainis ako noon dahil ayoko talaga ng mga taong pamisterious. Pero noong nanghingi siya ng payo, sa sisimulan niyang negosyo ay na-realize ko na seryoso naman pala siya. Nickname niya lang ang binigay niya sa akin. Hindi na rin ako nagtanong pa ng personal details niya dahil akala ko ay manghihingi lang talaga siya ng advice. Pero yung simpleng pag-uusap namin ay nauwi sa biruan at na-enjoy ko na yung pag-uusap namin, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay hiningi ko na ang pangalan niya sa Facebook dahil na-curious talaga ako noon kung ano ang itsura niya. Sa pagbabaka sakaling makilala ko siya. Natatandaan ko naman ang mukha ng mga suki namin sa shop. Pero nadismaya ako nang makitang dami account lang ang ibinigay niya. Sa pag-aakalang pinagtitripan niya lamang ako ay blinako na ang number niya, gayon din ang account na ibinigay niya sa akin. Kanina mo pa di ginagalaw yung pagkain mo. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Okay daw, pero nananamlay ka naman. Ano ba kasi yung dinaramdam mo? Huwag mong sabihing broken ka. Alam na alam ko namang wala ka pang boyfriend at wala ring nagtatangkang manligaw. Kaya wala pang mananakit sa'yo. Ano kasi, may naging textmate ako nitong mga nakaraang linggo. Textmate? Uso pa ba yun? Ayaw niya kasi magpakilala eh. Tapos, nung hiningi ko Facebook account niya, dummy account naman binigay sa akin. Kaya yun, naisip ko na baka niloloko niya lang ako. Pinagtitripan, ganun. Bakit mo naman kasi in-entertain? Sira ka rin eh. Nung una kasi, nanghihingi lang siya ng advice sa sisimulan niyang business. Coffee shop naman daw. Tapos, doon nag-start yung madalas yung pag-uusap. Sus! Para-paraan lang yun. Hindi talaga yun nanghihingi ng advice sa'yo. Gusto niyang makipag-usap at kumagat ka naman. Binlock ko na siya, no? Kahit nga, in-entertain mo pa rin siya bago mo ginawa yun. Ibig sabihin, kilala ka na niya. Baka nga marami ka nang nasabi sa kanya tungkol sa'yo eh. Saka yung pagtatanong niya tungkol sa business, paano kung nagmamanman na pala siya? Mamaya magnanakaw na pala yung nakakausap mo. Binubudol ka na, hindi mo pa alam. Ang OA mo. Ganun ba kabobo tingin mo sa akin? Kalma! Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Masyado kang mainit. Hi guys! Anong ginagawa rito ng maligno na yan? In-invite ako ni Albi. In-invite mo yan? Tapos hindi mo man lang ako sinabihan. Sorry na. Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Naisip ko lang naman na baka ito na yung tamang oras para magkaayos kayo. Paano naman kami magkakaayos? Yang mukhang yan, hindi nga mukhang sincere eh. Kahit wala pa siyang sinasabi, nakakairita na siya. Tiisin mo na lang. Siya kasi magbabayad nitong kinain natin. Ano? Uy, teka! Wala sa usapan yan ha? Gusto mong makabawi kay Raya, di ba? Pinagdamutan mo siya ng pagkain. Kaya dapat, galante ka ngayon. Simulan mo na yung pagbawi mo. Sana sinabi mo kanina. Akala ko kasi libre mo. Hindi pa naman ako nagdala ng pera. Sus! Dami-dami mong card dyan sa wallet mo. Pwede naman yun. Pero may isa pa akong offer sa'yo. Hindi mo na kailangang magbayad. Wala kang gagastusin kahit piso. Ano namang kapalit? Halika, lapit ka. Ibubulong ko sa'yo. O eto, malapit na ako. Sabihin mo na. Ang gagawin mo... Nakikiliti yung tenga ko. Ano ba kasi yung pinag-uusapan nyo? Parang kayo na lang nagkakaintindihan. Huwag kang magulo. Para sa atin din to. Chill ka lang dyan, okay? Bahala kayo. Yung sasabihin mo, ano na? Nangangalay na ako kakayuko. Ito na nga. Halikan mo sa pisngi si Raya. Kapag nagawa mo yun, sagot ko na lahat ng order natin ngayon. Pati gas mo for 1 month. Gas? Game! Dito na lang ako papwesto. Ano? Hoy, ayaw kitang katabi. Doon ka sa tabi ni Albi. Nandun ka na kanina, lumipat ka pa. Ang bango mo kasi. We,
Pag ako chinacharot mo lang, tatalsik ka talaga mula dyan sa kinauupuan mo. Totoo yun. Tsaka ang ganda ng cheeks mo. Natural lang yung pagkapula. Bakit mo ba sinasabi yan? Lumayo-layo ka nga. Masyado ka nang malapit eh. Gusto ko lang kasing gawin to. Mwah! Papadudot, galit na galit ako noon sa ginawa ni Gino. Lalo na noong sabihin niyang dare lamang yon sa kanya ni Albi. Napagsabihan ko sila noon na para mga bata kung mag-isip at hindi man lang naisip na ma-offend ako. Lalo na't hindi talaga kami okay ni Gino. Kaya mula noong araw na yon ay hindi ko muna kinausap ang kaibigan ko. Hinaharap ko lamang siya tuwing may mahalaga akong concern tungkol sa business namin. Hindi naman mapakali noon si Gino at wala siyang tigil sa kakasori sa nagawa niya. Umabot pa siya sa puntong pumupunta siya sa bahay namin. Sinabi niya sa nanay ko ang ginawa niya at humingi rin siya ng dispensa. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong kinilig pa ang nanay ko sa ginawa niya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya at nagustuhan siya ng nanay ko para sa akin. Kaya sa halip na magkaroon kami ng distansya sa isa't isa ay mas napadalas pa ang aming pagkikita dahil si mama na mismo ang nag-i-invite sa kanya. Aaminin kong medyo nawawala na noon ang inis ko kay Gino at gusto ko na lamang din na maging okay kami dahil doon masaya si mama. Pero nagbago ang isip ko noong malaman ang tungkol sa kanya. Nang minsang magkayaang uminom sina Albi at Gino, nagpasundo sa akin ang kaibigan ko dahil sa sobrang kalasingan. Hindi naman ako marunong mag-drive noon kaya nag-book na lamang ako ng taxi. Pinuntahan ko siya sa bar na sinasabi niya. Hindi na rin daw kayang mag-drive ni Gino kaya hindi sila makauwi. Naabutan ko sila na pareho nang nakasubsob sa mesa. Paglapit ko kay Albi ay napansin ko yung cellphone ni Gino na nakabukas noong time na yon. I-off ko sana yon noong mabasa ko ang pamilyar na conversation na mukhang binasa pa niya bago siya makatulog. Parang umakyat lahat ng dugo ko noon sa ulo dahil sa galit ng may mapagtanto, Papadudot. Hoy, gumising ka nga dyan. Mag-usap tayo. Bakit ba? Nahihilo nga yung tao eh. Wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Pwede bang bukas na lang? Ang sakit na ng ulo ko. Nasusuka pa ako. Kahit iluwa mo pa yung bituka mo, wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Mag-usap tayo. May kasalanan ka sa akin. Pahingi mo ng tubig, please. Hindi ako utusan. May kamay ka naman, di ba? Bakit ba kasi galit na galit ka? Ano bang problema? Ito, ano to? Nakita ko tong conversation natin sa phone mo kaya hindi ka na makakapagsinungaling sa akin. Ha? Anong conversation? Basahin mo! Magmamaang-maangan ka pa? Isip ako ng isip kung sino yung nan-trip sa akin. Ikaw lang naman pala. Sorry, sasabihin ko naman talaga dapat sa'yo eh. Humahanap lang ako ng tiyempo kasi alam kong galit ka pa sa ginawa ko last time. At ngayong alam ko nang gusto mo lang akong pagtripan, sa tingin mo matutuwa pa ako sa'yo? Nakakaloko ka na, Gino. Hindi ka na nakakatuwa. So ano palang plano mo nun? Makikipag-close ka sa akin nang hindi nagpapakilala kung sino ka talaga? Doon pa lang sa nagpakilala kang suki namin, ginawa mo na akong tanga. Ang ayos ng pakikipag-usap ko sa'yo kasi akala ko matino kang tao. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin para mapalapit sa'yo. Alam ko naman kasi kung gaano mo kahit na makita ako o makausap. Kaya nanloko ka na lang, ganun ba? Masaya ka ba sa ginawa mo? Hindi naman sa ganon. Eh anong trip mo sa buhay? Bakit mo ginawa sa akin yun? Napaka-childish mo naman, Gino. Sa edad mong yan, naiisip mo pa yun? Napaka-immature mo. Alam mo, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko para tigilan mo ko. Kasi sa totoo lang, kung hindi dahil kay Albi, hindi naman kita kakausapin. Walang dahilan para maging malapit tayo sa isa't isa. Kaya wag kang umakto na parang close na close tayo. Baka kasi akala mo, natutuwa ako na ganun ka. Ginawa ko lang naman yon kasi gusto kita. Gusto kitang ligawan, Raya. Gustong gusto ko na lagi kitang nakikita. Yung magkasama tayo. Kung gusto mo ako, bakit ginagawa mo lahat ng ayaw ko? Para mapansin mo ko. Kasi alam kong hindi ka interesado sa akin.
Isip bata ka pa nga. Paano ka naging chef at nagka-business nang ganyan yung pag-iisip na meron ka? Nakakatawa ka, alam mo ba yun? Kaya siguro walang babaeng tumatagal sa'yo kasi ayaw nilang matali sa isang lalaking kagaya mo. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. At kung hihilingin mo na wag na ako magpakita sa'yo, sige, ako nang bahala ron. Si Albi, kaya mo na ba siyang iuwi na mag-isa? Kaya ko na, may naghihintay ng taxi sa labas. Okay, mauna na ako umuwi. Raya, sorry talaga. Kung hindi mo kaya mag-drive pa uwi, sumabay ka na lang sa amin. Hindi na, okay lang ako. Ako nang bahala kung paano ako uuwi. Ikaw bahala. Papadudot walang kalam-alam si Albi sa naging pagtatalo namin noon ni Gino dahil sa kalasingan niya. Ang alam lamang niya noon ay hinatid ko siya sa bahay nila. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod na araw noong bigla na lamang akong iniwasan ni Gino. Napansin niya yon dahil every Saturday po talaga ng gabi tumatambay si Gino sa shop namin. At noong time na yon ay hindi talaga pumunta si Gino kahit na anong pilit sa kanya ni Albi. Lumipas po ang ilang araw na umabot na rin ng halos isang buwan, Papadudot, na kahit anino ni Gino ay hindi ko talaga nakikita. Hindi na siya pumupunta sa shop at sa bahay namin. Hinahanap na siya noon ni Mama sa akin. Nagtataka kung bakit hindi na raw pumapasyal sa amin pero nagpapadala pa rin siya ng paboritong pagkain ni Mama na siya mismo ang nagluto. Natouch po ako noon at nakonsensya sa mga pinagsasabi ko sa kanya. Siguro nga ay may nagawa siyang mali na kinakainis ko ng sobra pero sa ipinapakita niya, hindi naman po siya masamang tao at wala talagang masamang intensyon sa akin. Kasi kung balak niya lang naman na paglaruan ako, hindi na niya kailangang alalahanin ang nanay ko. Papadudot kahit iniiwasan ako ni Gino, ay may mga pagkakataon pa rin nagkakasama kaming dalawa dahil kay Albi. Hindi na po ako galit noon sa kanya pero sobrang awkward ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin o kung tama ba na ako yung maunang magbukas ng usapan. Sa pagkakataong yon ay wala pa ring alam si Albi sa dahilan kung bakit hindi kami nag-uusap ni Gino. Normal naman kasi sa amin yon. Pero noong ilang beses na kaming nagkita sa pagsama niya kay Albi sa shop, doon pa lang nakahalata ang kaibigan ko. Nagtanong siya kung ano raw ang meron sa amin ni Gino at hindi kami nagbabangayan. Ang sabi ko lang naman noon ay baka nagsawa na sa pakikipagbangayan sa akin ang kaibigan niya. Wala ni isa sa amin ni Gino ang nagbukas ng usapan kay Albi. Siguro'y naisip rin ito na mutual friend namin si Albi at gagawa siya palagi ng paraan para magkaayos kami. Pero dahil matagal na kaming magkaibigan, ay hindi na ako nakapaglihim pa nang muli siyang magtanong sa akin. Hindi na siya nagulat na hindi kami okay ng kaibigan niya pero aminado siya noon na mas gusto niyang nakikita kaming nagbabangayan kahit natungkol pa yon sa walang kwentang bagay kesa sa hindi kami nagkikibuan. Kinumbinsi niya ako na makipag-ayos na lamang kay Gino dahil marami din naman akong nasabi na hindi maganda. Ginawa talaga ni Gino yun? Sa laki niyang yun, natorpe sa'yo? Ibang klase ka, Raya. Ewan ko. Baka naman kasi trip niya lang talaga akong paglaruan gaya ng ginagawa niya sa mga babaeng dumaan sa kanya. Tingin ko naman hindi. Oo, alam kong palikero siya. Dami kasing nabibiktima ng pagkachinito niya. Pero hindi naman siya aabot sa puntong paglalaruan ka niya. Kasi para sa naman yun? Para magkaroon siya ng katatawanan. Ang childish naman nun. So anong ibig mong sabihin? Gusto niya lang talaga ako at nagpapapansin kaya niya ginagawa yun? Nakuha mo. Yun na yun. Grabe naman. Parang bata pa rin siya sa ideya niyang yun.
Ano siya, elementary student na nang aasar ng crush niya para pansinin siya? Alam mo kasi, wala naman sanang masama ron. Kasi hindi lang naman siya yung lalaking gumagamit ng ganong style para mapansin ng babaeng nagugustuhan nila. KJ ka lang. Isip mo kasi pang lola na. Tingnan mo buhok mo, namumuti na rin. Aray! Ganyan ba yung mature? Hilig mong manakit. Bakit kasi kamping-kampi ka sa lalaking yun? Kasi kaibigan ko rin siya. Kaibigan mo rin naman ako ah. Kaya nga, kaya hindi pwedeng sa'yo lang ako kakampi. Lugi naman si Gino. Saka mas galante yun kesa sa'yo. Ah, ganun. Kung saan ka mas makikinabang, dun ka. Eh di magsama kayong dalawa. Arte talaga ng babaeng to. Alam mo, sa sobrang pikunin mo, wala na talagang magtatangkang manligaw sa'yo. Buti nga, nagkagusto pa sa'yo si Gino. Siya pa nga ata lugi sa'yo tapos choosy ka pa. Paano naman siya naging lugi sa akin? Ang tinutinu ko kaya, kumpara naman sa kanya na ang dami ng naging babae. Maniwala ka man o hindi, matagal na siyang tumigil sa pagpapalit-palit niya ng babae. Paano ka naman nakakasiguro? Nakikita mo ba ginagawa niya 24/7? Kung nakikita ko siya 24/7, kinukwento ko na sana sa'yo kung ilang pack abs niya. Anong abs? Baka tabs. Uy, body shamer! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Wala naman talaga siyang abs eh. Chubby siya pero hindi ko naman nilalait yung pagiging mataba niya. Bagay naman sa kanya yung ganong katawan. Sa madaling salita, nagagwapuhan ka kay Gino. Hindi kaya. Ganyan na ganyan daw lola ko noon. Tapos ang ending, patay na patay kay lolo. Bakit ba lagi mo na lang akong kinukumpara sa lola mo? Magkaiba kami ng ira, okay? Magkaiba nga, kasi nasa ira ka ng marurupok. Wow, para namang ang tibay mo, Albi. Sino na nga yung nagpakalunod sa alak nung iniwan ng girlfriend? Tapos ayaw kumain ng ilang araw? Gusto pa ngang tumalon sa tulay na 3 feet lang naman yung taas eh. Grabe, sana na-record ko lahat yon para may pinagtatawanan ako every time na bumabanat ka ng ganyan. Alam mo minsan, mas maganda kung di ka na lang nagsasalita. Kuwang-kuwa mo pik ako eh. Sino ba nauna? Nagkakaganyan ka lang naman kasi mahal ka na ni Gino. Dapat nga, pa-demure na atake mo ngayon. Kasi may nagkakagusto na sa'yo. Yak! Never ako naging pa-demure, no? Obvious naman. Alam mo, kumain na lang tayo. Order ka na ng lunch natin. Makautos parang may patabi ah. Eh anong gusto mo? Kumuha ako ng pera sa kaha. May accounting tayo, di ba? So hindi dapat yun binabawasan ng para sa tawag ng katakawan. Ay, oo na. Lecturean ba naman yung may master's degree in business administration? Ang yabang mo talaga. Papadudod sa pag-uusap namin yon ni Albi, ay nakwento niya na may babae raw na matagal nang gustong ligawan si Gino. Yun daw ang rason kung bakit tuminto na ito sa pagiging palikero. Nakita raw kasi nito ang mga katangian ng babaeng gugustuhin itong ipakilala sa magulang sa babaeng itinutukoy ni Albi. Noong nagtanong ako sa kanya ay hindi ko po talaga inaasahan noong sabihin niyang ako yon. Hindi ko alam kung anong nakita sa akin ni Gino para magpakatino ito ng ganon. Mula noong nalaman niya ang dahilan nang iwasan namin ang kaibigan niya, palagi na siyang gumagawa ng paraan para madalas kaming magkasama. Kunwari, iimbitahan niya akong kumain sa labas pero kasama naman pala niya si Gino. Aaminin ko na nahihiya na lang talaga akong mag-sorry kay Gino. Pero gustong gusto ko na siyang makausap. Gusto kong kumpirmahin sa kanya ang mga sinabi ni Albi. Hindi para ipahiya siya o ipamukha na hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Kundi para aminin na na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya. Pero parang universe na po talaga ang gumagawa ng paraan noon para magkausap kami. Noong pumunta kami sa birthday ni Albi ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya noong medyo nakakainom na ako. Gino. Uy, Gino, pansinin mo naman ako. Bakit ba? Pwede ba akong makisabay?
O kaya hatid mo na lang ako sa bahay. Kapal ng mukha ako, no? Sigurado ka? Baka naman lasing ka lang. Oo, medyo nakainom nga ako. Kaya nga, natatakot ako mag-commute. Medyo nahihilo na ako. Baka mapatapat pa ako sa manyak na driver. Tapos, dalhin ako sa ibang lugar kapag nakatulog ako sa biyahe. Hanggang ngayon pala overthinker ka pa rin. Ganun na nga. Pasensya ka na ah. Wala kasi akong ibang malapitan. Si Albi, tulog na sa kalasingan kaya hindi niya na ako mahahatid pa uwi. Hindi ako nagdala ng kotse. Big bike yung dala ko. Kaya mo ba sumakay ron? Oh, kaya ko naman. Sigurado ka? Sabi mo nahihilo ka, di ba? Baka mahulog ka pa. Alam mo, kahit hindi pa ako sumasakay sa big bike mo, nahulog na ako. Pinagsasabi mo. Nahulog na ako sa'yo. Ay, lasing ka na nga. Hindi kita pwedeng isakay sa motor ng ganyan yung estado mo. Baka maaksidente lang tayo. Baka naman mga chicks mo lang talaga pinapayagan mong sumakay sa big bike mo. Wala pa akong pinapasakay na babae sa motor ko. Sorry. Sige, mag-aabang na lang ako ng taxi. Akala ko ba natatakot ka mag-commute ng lasing? Tatawagan ko na lang si Mama habang nasa biyahe ako. Kailangan ko rin kasing makauwi. Wala siyang kasama sa bahay eh. Huwag mo na siyang tawagan. Baka masira pa tulog niya. Oo nga no. Ay, sasamahan na lang kita mag-commute. Ha? Wag na. May sasakyan ka naman pa uwi tapos magko-commute ka pa. Sasamahan na kita pa uwi. Pero Huwag na matigas ulo mo, Raya. Nakainom ka kaya hindi ka pwedeng bumiyahe na mag-isa. bakit ikaw? Hindi ka ba uminom kanina? Hindi ako uminom kasi wala maghahatid sa akin pa uwi. Naantok na ako. Sandali, magbubook na lang ako ng taxi. Mag-abang na lang tayo ng dadaan dito. Sure ka? Oh, Lapit ka konti. ha? Sumandal ka na lang sa akin habang naghihintay. Inaantok ka na, di ba? Wag na, nakakahiya. Halika na. Hindi mo naman ako kailangang hilahin. Lalapit naman ako eh. Shh. Sumandal ka na lang sa braso ko. Aalalayan na lang kita kapag nakaidlip ka. Thank you ah. Basta wag kang susuka. Wala akong dalang extra shirt. Sabi ko nga sa'yo, nahihilo ako. Baka masuka ako sa taxi mamaya. Lunukin mo na lang. Ano? Pigilan mo na lang. Ayoko maglinis ng suka mo. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan maglinis ng suka ng mga naging fling mo? Hindi. Sanay silang uminom. Hindi kagaya mo na nagpupumilit uminom kahit hindi naman kaya. Kung ganon, hindi mo gusto yung mga babaeng hindi sanay uminom? Wala akong sinabing ganon. Di ba sabi mo gusto mo ako? Nakainom ka. Tsaka na natin pag-usapan yan. Baka naman joke mo lang yun. Tapos, kaya ayaw mo ko isakay sa big bike mo kasi baka mapagkamalan akong girlfriend mo. Isasakay kita sa motor ko. Pero kapag hindi ka nalasing. Papadudot medyo nakainom lang naman ako ng gabing yon. Kaya malinaw sa akin kung ano ang mga sinasabi ko kay Gino. At aaminin ko na kilig po talaga ako noon sa mga sagot niya. Kahit naramdam ko pa rin ang lamig ng pakikitungo niya. Nakasandal lang ako sa kanya habang naghihintay kami ng daraang taxi. Mga 10 minutes po kaming nakatayo roon bago kami nakasakay. Ang nakakahiya pa noon, Papadudot, ay nakatulog ako sa biyahe nang nakayakap sa braso niya. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam pa si Gino kung pwede siyang pumasok at magstay muna roon sandali. Pumayag naman po ako. Pero sa halip na siya yung asikasuhin ko dahil bisita siya roon, ay kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil doon ay inabot na siya ng madaling araw sa bahay namin kaya nag-offer na ako na doon na lamang siya matulog. Nagulat po ako noong hindi siya tumanggi, Papadudot. Sa sala siya natulog at wala siyang kaarte-arteng umiga sa sofa. Kahit na alam kong hindi siya komportable roon dahil sa height niya. Kinabukasan ay hindi ko po napaghandaan ang panunukso sa amin ni Mama. Akala niya po kasi ay kami na ni Gino. Natawa na lamang po noon si Gino sa mga pinagsasabi ng nanay ko. Samantalang hiyang-hiya naman ako sa kanya nang magpaalam na siya para umuwi.
Nag-chat siya sa akin at sinabing mag-uusap daw kami kapag maayos na ang pakiramdam ko. Papadudod, sinundo ako ni Gino sa bahay namin para sa isang dinner date. Dinala niya pa ako sa Chinese restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Nagulat ako noong ipinakilala niya ako sa mga katrabaho niya roon bilang someone special sa buhay niya. Ewan ko ba, Papadudot, pero wala po talagang mapaglagyan ang kilig ko ng gabing yon. Doon na rin kami kumain, nagpa-reserve siya ng table para sa aming dalawa sa rooftop ng restaurant. Siya ang nagluto ng mga kinain namin ng gabing yon. At ang mas nakakatuwa pa ay hindi niya nakalimutan yung dadalhin niya para kay mama. Mula noong mangyari ang dinner date namin ay parang bulang naglaho ang inis na nararamdaman ko para kay Gino. Mula sa pagiging pet peeve, siya na yung naging favorite person ko. Gaya ng dati, walang kaalam-alam si Albi na okay na kaming dalawa. Hindi alam ng kaibigan ko na madalas na kaming nagkikita after ng closing ng milk tea shop. Tinupad ni Gino ang sinabi niya na isasakay niya ako sa motor niya. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero sa tingin ko noon ay nanliligaw na siya. Akala ko po noon ay hindi ko mararanasan yung ganong treatment mula sa isang lalaki. Nang mas nakilala ko siya, saka ko lang nakita yung maturity na hindi ko nakikita sa kanya noon dahil sa inis ko sa kanya. Ibang-iba siya sa Gino na lagi kong kabangayan sa harapan ni Albi. Sa pagkakataong yun ay siya na yung Gino na walang ibang ginawa kundi ang pakiligin ako, Papadudot. Ayan, naisara ko na. Thanks. So, pwede na ba tayong mag-date? O magpapaalam pa tayo sa business partner mo? Bakit naman ako magpapaalam sa kanya? Walang pakialam sa love life ko yun, no? Akala mo lang wala, pero meron. Sige na, oo na. Meron na akong meron. Saan mo nga pala gusto pumunta mamaya? Pwedeng sa bahay na lang muna. Bakit naman? Marami naman tayong pwedeng pasyalan. Alam mo naman si Mama, hindi siya sanay na hindi kami sabay kumakain ng hapunan. Baka magtampo sa akin yun. Walang magtatampo ngayong gabing to. Doon na lang tayo mag-dinner sa inyo. Makikikain ako. Talaga? Oo naman. Mas masaya yun. Ano, tara na? Ano to? Bakit kayo magka-holding hands? Albi, nandyan ka pala. Oo, kanina ko pa nga kayo nakikita bago ako bumaba ng kotse. Anong meron? Kayo na ba? Bakit hindi ko alam? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman sa pagtatanong. Isa-isa lang. Pare, kung ano yung iniisip mo, tama yun. Pero paano? Saka kailan pa naging kayo? Last week lang. Last week pa? Tapos di nyo man lang sinabi sa akin? Nakakasama ng loob ah. Arte mo, Albi. Sasabihin naman namin sa iyo eh. Pero alam naming OA ka, kaya late na lang sana namin sasabihin. Pasensya na pare. Baka kasi masira diskarte ko kapag sinabi ko agad yung plano ko. Bakit? Anong tingin nyo sa akin? Malas? Huwag ka na magtampo. Kiss ka na lang namin. Kung nakikita mo lang yung reaction mo ngayon, matatawa ka talaga. Gulat na gulat ka eh. Sino namang hindi magugulat? Nung huling kita nating tatlo, hindi kayo nagpapansinan. Sinabi mo sa akin yung dahilan, di ba? Tapos ngayon, biglang kayo na? Wow! Di ko na kasi afford na magpabagal-bagal pare. Baka maunahan pa ako ng iba. Sino namang mauuna sa'yo? Wala namang nagkakagusto dyan sa jowa mo. Pasmado talaga yung bibig mo eh, no? Alam ko namang hinihintay niya rin ako naman ligaw sa kanya. Hoy, kapal mo! Anong hinihintay? Joke lang. To naman parang di ko mahal. Gagi! Ang cringe pala marinig yan mula sa inyo. Parang mas okay yung nagbabangayan kayo kaysa sa sweet kayo sa isa't isa. Pero mas okay kung pipikit ka na lang pare. Wala kang jowa eh. Ang yabang nyo, maghiwalay din kayo. Magkakajowa ka rin pare. Ipagdarasal namin ni Raya. Huwag ka kasing babanat nang magbabackfire din sa'yo. Isa ka pa, kinilig ka lang, nagbago ka na. Huwag ka na magtampo, hahanapan ka namin. Hindi pa ako ganun ka-hopeless para magpahanap. Arte mo. Hayaan mo na yan si Albi.
Mas masaya siya mamboso ng mga babae sa club. Yak! Ginagawa mo yun? Sige, maniwala ka dyan sa boyfriend mo. Friendship over na tayo. Kala ko naman totoo na. Ay, nakakapanibago talaga kayo. Lalo ka na, Raya. Parang hindi pa ako sanay na makita kang isa ng ganap na ina. Ina agad? Kasasagot ko lang kay Gino. Dun din punta nun. Basta, ninong ako ah. Saan? Sa kasal? Sira ulo. Alam nyo guys, mabuti pa, sumama na kayo pareho sa bahay. Doon na tayo mag-dinner. Sa wakas, may nasabi ka ring matino. Papadudot, hindi na ako nakatanggi nang paaminin ako ni Albi sa totoong namamagitan sa amin ni Gino. Suportado naman niya ang relasyon namin. Mabuti na rin daw yon dahil nagtinuna ang kaibigan niya mula noong matipuhan ako. May mga kakilala ako na nagsasabing nangihinayang sila dahil akala nila ay kami talaga ni Albi ang magkakatuluyan. Bagay daw kasi kami. Pero ang sagot ko naman lagi sa kanila, hindi talaga lumalampas sa pagkakaibigan ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko po alam kung uso rin yung platonic friendship sa iba, pero ganon yung meron kami ni Albi. Nung ipinakilala ko na si Gino kay Mama bilang boyfriend ko ay nakuha namin ng buong buo ang basbas niya. Botong-boto siya kay Gino, parang nakikita niya raw po kasi sa boyfriend ko si Papa noong binata pa. Makulit at palabiro, pero gentleman at malambot ang puso. Medyo nanibago po ako noong mga unang buwan namin ni Gino, pero sa katagalan ay nasanay na rin ako at unti-unti nang nag-sink in sa akin na boyfriend ko talaga siya. Ang naging problema lang namin noon ay yung dating naging fling ni Gino na nakakita sa amin habang nagde-date. Akala noong babae ay single pa siya, kaya harap-harapan siya nitong nilandi. Muntik na kaming mag-iskandalo sa restaurant na kinakainan namin. Mabuti na lamang napigilan ako ni Gino at sinabi kaagad doon sa babae na may karelasyon na siya at ako yon. Blooming ka ngayon ah. Ay talaga, thank you. Pero mandirigma pa rin amoy ng kilikili sa tanghali. Dagdag mo pa yung utot mong parang ulam na nabulok ng isang buwan. Hoy, ang kapal mo ah. Regular yung pagdumi ko. Baka sarili mo na yung naaamoy mo. Nakakalimutan mo yatang yung bibig malapit sa ilong. Ay, wag mo nang itanggi. Tayo lang naman yung nandito. Ewan ko sa'yo. Nilulubos ko lang pangaasar ko sa'yo kasi mamimiss kita. Huh? Bakit mo naman ako mamimiss? Aalis ka ba? Siyempre may boyfriend ka na. Kailangan na nating mag-set ng limitation sa isa't isa. Bilang respeto kay Gino. Hoy, ang OA mo. Hindi naman nagsiselo sa atin yun. Saka alam naman yung magkaibigan na tayo dati pa. Alam ko. Pero mas maganda pa rin yung ako na mismo ang magkukusa. Hindi naman kita lalayuan. Medyo babawasan lang yung harutan. Lalo na kapag kasama natin siya. Kahit naman hindi siya nagsasabi, imposibleng hindi nakakaramdam ng selos yun kahit konti. Grabe ah, hindi ako sanay na ganyan ka kaseryoso. Feeling ko ibang Albi yung kausap ko. Andiyan na pala siya. Ano kaya yung dala niya? Oh, ano nangyari sa inyo? Tahimik nyo ah. Nagmisa ba naman tong kaibigan mo? Uy, kaibigan mo rin ako. Naging kayo lang ni Gino, parang iba na trato mo sa akin ah. Feeling ka talaga no? Tama na yan. Eto, ice cream na lang binili ko. San ka bumili? Diyan lang sa tindahan sa malapit. Tinamad na ako lumayo eh. Naghahanap nga ako na nagtitinda ng kwek-kwek kaso wala naman. Kay Albi nga pala yung vanilla. Sa'yo yung cookies and cream. Aba, alam na alam mo na favorite flavor ko ha? Pwede ba namang hindi? Kinakabis ako na nga lahat para alam ko kung anong pagkain bibilhin ko kapag nagtampo ka sa akin. Nakakaubo pala tong ice cream kahit di pa nakakain. Magkaka-TV ka pa niyan kapag single ka pa rin next month. Huwag kasi kayo maglampungan sa harapan ko. Usap pa lang yun, hindi pa lampungan. Pero wag ka mag-alala, hindi talaga namin yun gagawin sa harap mo. Sa likod mo lang. Ang weird talaga. Parang hindi na ata ako masasanay na nagkakasundo kayo. Basta, bago kayo magplanong magkaanak, mas maganda kung magpapakasal muna kayo.
Actually, kasama na talaga sa plano namin yan. Bakit? Nag-propose ka na ba? Hindi pa. Hina mo naman pare. Galawin mo na yung baso. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit ayaw nyong iparinig sa akin? SPG ba yan? Oo, bawal sa bata. Baka bawal sa isip bata. May sinasabi kasi si Albi tungkol sa'yo. Ano na namang kinukwento ng lalaking yan? Nagkagusto ka raw sa kanya dati, bago pa naging tayo. Oo, patay na patay sa akin yan si Raya. Kaya nga di nagkaka-boyfriend eh. Ang kapal talaga! Sa tagal nating magkakilala, kahit minsan hindi ako na-attract sa'yo, no? Sakit ah. Ganun ba ako kapangit sa paningin mo? Cute niyong magkuya. Hindi yan papasa bilang kapatid ko. Height pa lang, wala na. Guys, yung nagtitinda ng kwek-kwek! Nasaan? Wala pa. Ano, taggutom? PG kayong dalawa, ah. Papa Dudut, kahit naglagay na kami ni Alvin ng limitasyon sa pagkakaibigan namin ay hindi naman nabawasan yung bond na meron kami. Hindi rin naman naging issue kay Gino ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Dahil alam niya kung gaano sila katagal magkaibigan ni Albi ay ganon din kaming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 2 years na kaming kasal ni Gino. May sinimula na rin siyang maliit na business para sa future namin. Hindi ko na lang po i-reveal dito dahil sinisimulan pa lang po talaga yon. Sa maikling panahon na nagkasama kami ni Gino, nakita ko yung dedikasyon niya at pagiging madiskarte niya kahit na lumaki siya sa komportableng buhay. At kahit may Chinese blood po siya, hindi naging hadlang yon sa aming dalawa. Tinanggap ako ng parents niya at ibinigay din nila ang basbas nila sa wedding namin. Hanggang ngayon, ay wala pa rin nagbabago sa amin ni Gino. Kung ano kami noong bago pa lamang kaming magkarelasyon, ganon pa rin kami ngayon. O mas tamang sabihin na mas naging masaya pa kesa noon. Isang malaking patunay na nasa tamang tao na po ako ngayon, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Thank you so much, Papa Dudut at sa Barangay LS. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raya. Mga kabarangay, walang perpektong tao para mahalin. Matuto tayong tanggapin kung sino ang pinagkaloob sa atin. Sa unang bahagi ng kwento ni Raya, hindi sila nagkakasundo ni Gino at hindi nila gusto ang isa't isa. Pero hindi niya alam, lihim na pala siyang hinahangaan ng taong kinakainisan niya ng sobra. Bagamat nagsimula sila sa bangayan at hindi pagkakaunawaan ay nauwi pa rin naman sila sa magandang samahan. Ang love story nilang dalawa ay isa sa mga patunay na hindi lahat ng magandang relasyon ay nagsisimula kaagad sa kilig at masayang ligawan. Minsan kasi, yung hindi pagkakaunawaan pa mismo ang nagiging tulay para mas magkaintindihan ang dalawang taong nagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.